Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon po ay nasa ika-29 na linggo tayo sa karaniwang panahon sa kalendaryo ng ating simbahan. At ngayong linggo, pinapaalala po sa atin ni Jesus to pray continually. Manalangin po palagi. What does it mean to pray continually? Ano po ba ang kahulugan ng salitang palagi? Alam nyo, kaming kaparian, malaking bahagi ng paghuhubog sa amin ang turuan kaming magdasal. At hindi lang simpleng magdasal, kundi magdasal palagi. We start our day with a morning prayer, then misa, banal na misa, midday prayer, evening prayer, at bago tapusin ang araw, ay meron kaming night prayer. Kapansin-pansin po na ang isang buong araw namin ay nasa loob ng panahon ng Diyos. Na ang ibig kong sabihin, konektado po sa ating Panginoon. Kaugnay po sa ating Diyos. And so, my dear brothers and sisters, pag sinasabing palaging magdasal, ibig pong sabihin na sa lahat ng panahon, sa lahat ng okasyon, sa lahat ng desisyong pipiliin, tayo po ay konektado dapat sa ating Panginoon. Tayo po ay dapat nakaugnay sa ating mahal na Panginoon. Bakit kaya? Ang ating unang pagbasa ay mula po sa aklat ng Exodo, na kung saan kwento po sa atin yung laban ni Moises at ng mga Israelita against sa Amalekites. Every time itinataas niya yung tungkod ng Panginoon, nananalo po sila. Pero every time binababa niya, natatalo po sila. And so yung ginawa ng mga kasamahan niya, dahil napapagod si Moises, pinaupo siya sa isang bato at tinulungan niya silang itaas ang tungkod ng Panginoon. At dahil doon, sila po ay nagwagi. Ganon din po naman sa buhay natin. If we pray continually, if we entrust everything to God, if we lift our petitions to God, truly, we will be victorious. Ayon nga po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 8, verse 31. If God is on our side, no opposition can truly succeed. Kung nasa panid natin ang Diyos, walang kalaban ang tunay na magtatagumpay. Kaya nga po si San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, sabi niya, manatili kayo sa inyong natututuhan. At ito po ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon ngayong linggo, ngayong araw. Ito po ang imbitasyon ng ating Diyos, na tayo po ay manalangin palagi. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.